napakaraming threat or options pagdating sa opensa. Siyempre, nagkakaproblema ka rin, kanino mo ba ibibigay? Tuwing ba itataas mo yung bola, ano yung mga considerations mo? Paano ka nag-decide kung kanino mo ibibigay? Siyempre, as a setter, kailangan mo malaman kung anong gusto mga spikers mo. Tapos, pangalawa, siguro yung blockers ng kabila. Sino yung mahinang porsyento ng block, doon mo bibigay. Kim, alam naman natin, coach mo si Coach Ramil, simula pa lang college mo. Ano ba yung mga natutunan mo kay Coach Ramil? Kaya naman nagiging effective ka hanggang dito sa professional league. Siguro apply ko lang yung mga lahat na natutunan ko sa kanya mula nung pumunta ako sa kanya. Sobrang dami na para sabihin. Ayan, napakarami naman palang natutunan sa'yo, Coach Ramil. Coach, palagi mo sinasabi sa akin, hindi ito yung turnout na ina-expect mo, but still, you were able to get some wins. Ano ba yung madadala mo from this conference in preparation to the next conferences? Actually, siguro, yung level kasi medyo mataas talaga. So, being a collegiate team, so first time namin maka-experience na ganung level. So, hopefully next conference, mas ready na sila sa ganitong level ng game. So, yun yung sana makuha ng mga bata. Coach, ano ba yung masasabi mo sa overall performance na yung team mo? So, mixed emotion kasi ang una, dahil naging winless kami, then pagdating ng second round, medyo nagkakaroon na ng direction yung team. So, medyo sad sa ganun. And nitong huli, medyo umangat yung at nagdi-gel ng gusto yung team. So, yun yung sa side naman na medyo okay. Coach, ngayon naman, may mga gusto ka bang batiin? Hi pala sa mga taga-Bulacan, especially sa wife ko, si Teresa, Gian, JJ, and Ron. Hi. Thank you very much, Coach, and congratulations. Kim, ikaw naman, may mga gusto ka bang batiin? Hello sa family ko sa Batangas and best wishes kay Tito Aris sa January. Thank you very much and congratulations.